Naglipa nga na itong Yan. tinatawag nating online pharmacies. Merong legit, merong hindi, merong mga nasi-circumvent yung batas na kailangan may pharmacist ang botika. So, kailangan namin ang iyong input dito. Kailangan natin payuhan sila. Ang e-commerce kasi yan di ba? Yeah. So, Online. yung panuntunan ba sa brick and mortar na mga botika, yung mga talagang pinupuntahan mo, yun din ba yung mga guidelines kapag online pharmacies na sa mga binibiling gamot? Dapat ganun din. Kasi syempre, yung umiinom naman na bumibili online at dun sa physical store, pareho namang mga tao yon. At kung may mabuting epekto ang gamot, meron ding masamang epekto. So kaya ang kailangan talaga natin na masigurado na number one, safe yung gamot, registered sa FDA yung gamot. So yun yung challenge namin with the online pharmacy. Dahil hindi mo alam saan ang gagaling. Yeah. Tapos hindi mo matrace kung sino yung nagbebenta sa online, lalo na when you talk at social media. That's the biggest problem namin. So, ang hirap din niyang kalabanin dahil pag nireport mo siya, few weeks after, open ulit sila ng bagong page. So, masyadong loose yung control doon ng mga social media platforms natin. So, ang appeal namin dyan sa mga kababayan natin, they have to make sure na they buy it from legitimate sources like yung mga butika talaga na registered sa FDA. Para kung ano man mangyari sa kanila habang iniinom yung gamot, they can go to that pharmacy at alam nila sinong accountable in case these things happen. I was going to ask, you mean to say yung pag ikaw ay online seller, tapos wala kang registered na butika, like I can imagine, kunyari Shopee or Lazada, baka pwede dyan, may Mercury, may Watsons, may Rose Pharmacy, the generic pharmacy, pero kunyari XYZ, will Shopee and Lazada allow them to sell because they're not a registered or recognized pharmacy? Pwede ba yun? Kasi I can imagine pwede yun sa marketplace kasi parang anything Open goes there. yeah. Oo. Pero for platforms like Shopee and Lazada, you would think na dapat may papakitang registration, lalo na paggamot. So, kind of blur. Ano yung, what is the rule pagdating po dyan sa pagbebenta ng gamot online? So currently, sa Regulation of Food and Drug Administration, kailangan merong licensed physical outlet at allowed sila to do an ordering. Allow yung online ordering. So sa Lazada at Shopee, nag-closely coordinating naman sila with the Food and Drug Administration to make sure na registered yung mga butika kung sakaling magpunta doon. But the problem natin kasi, meron din sa batas natin that if it is a prescription drug, hindi mo siya pwedeng i-promote. So pag nilagay mo kasi siya sa online platform, makikita ng mga tao kagad yung gamot. So it's like already promoting the drug. So yung mga tao, kailangan ko na anti-hypertensive na gamot. Pipili na lang siya doon, which is delikado. Kasi kailangan alam ng doktor natin at na-diagnose tayo, ano yung specific na gamot para sa pasyente. So yung mga yon medyo kailangan pa talagang i-fine-tune natin. Pero clarify ko lang, yung mga commercial sa mga advertisement, ang pwede lang over-the-counter. Over-the-counter food supplements but not prescription drugs. Pero pag kinailangan ng reseta, hindi Kailangan, pwede. Kahit yung, di ba meron sa ang Philippine Medical Association, hindi rin, yung mga doktor, hindi sila pwedeng maging endorser. Correct. Kasi may papaboran. Ito naman ang problema din natin kasi baka pwede pa nating habulin yung nagbebenta locally. Ang mahirap sa online, marami galing abroad. Paano hindi mo alam kung registered with the FDA? Agree. At napakaraming hindi registered. Even sa food supplement, napakaraming hindi registered online. Ano binibenta online. So, risk talaga siya. So, talaga ang request natin, yung mga kababayan na mismo natin, you don't parang i-patronize yung mga bagay na hindi registered. So, kailangan mas maghigpit doon kasi, again, we're talking about drugs. Akala natin na nakakagaling lang siya, pero pag mali yung inom mo, maaaring mas makasama sa pasyente natin. Yun yung delikado. Would you know?